Hala, hindi ka makapag-loan. Bakit? Dahil na-tab offset na ang iyong pag-ibig loan? Paano? Paano nangyari na na-offset ang loan mo? At bakit na-offset ang loan mo? Okay, hi everyone, good evening. So ngayon ay i-discuss natin kung ano nga ba ang pag-ibig loan offsetting. Bakit nangyayari ang pag-ibig loan offsetting or yung tinatawag na tab offset? Kapag may utang tayo sa Pag-ibig Fund, meron tayong option kung kailan natin siya tatapusin. Meron tayong 2 years na maturity term or 3 years na maturity term. Sa Pag-ibig Fund po kasi, nasa guidelines po nila, kung magbabasa po kayo ng loan application bago ninyo isubmit sa Pag-ibig Fund, sa likod nun, may nakalagay doon na mga guidelines na bawal po doon ang may lapses sa pagbabayad ng utang. Dapat updated ang ating pagbabayad. Ano ba yun kapag sinabi mong updated? Kapag sinabi po natin na updated ang ating remittance, it means po, hindi dapat putol-putol ang ating pagbabayad. Dapat ay tuloy-tuloy siya. So, tuwing kailan nangyayari ang tab offset sa Pag-ibig Fund? Ito po ay nangyayari kapag halimbawa ang utang natin ay pinabayaan natin siya sa loob ng 6 na buwan na diretso or higit pa. Yun po ay automatic na kino-close ni Pag-ibig Fund ang ating mga utang. Ang pambayad ay kinukuha sa ating Pag-ibig contribution or sa ating total savings. Kaya yung tinatawag na tab offset. Kasi yung meaning po ng tab ay total accumulated value ng ating contribution. So doon po kinukuha ang pambayad para ma-fully paid tayo sa ating mga utang. So it means magiging zero balance tayo. Oh, zero balance naman pala ang utang ko dahil kinuha sa contribution ko. Bakit hindi ako pwedeng mag-loan? Hindi ka pwedeng mag-loan kapag ang ating previous na utang ay na-tab offset sa ating mga contribution dahil ang ating contribution ay nawala na siya ng pondo. Ngayon, para makapag-loan ka, kailangan magkaroon ulit ikaw ng pondo sa iyong contribution. Kasi tandaan ninyo na kapag first timer mong mangutang sa Pag-ibig Fund, ang unang qualification ay dapat meron kang at least 24 months ng contribution. Dahil yung 24 months ng contribution mo ay doon magbabase si Pag-ibig Fund ng 80% ng computation kung magkano yung loanable amount mo, kung magkano yung mauutang natin. Okay? And then question, kailan naman pwedeng mag-loan kung halimbawa na-offset nga ang loan ko doon sa aking contribution? Depende. Kung halimbawa ang previous na utang mo sa Pag-ibig Fund ay nakapagbayad ka naman ng 6 months and above bago siya na-offset sa contribution mo, ay pwede na po tayong mag-inquire sa Pag-ibig Fund kung kailan tayo pwedeng mag-loan. Kasi po, bakit kay Pag-ibig Fund po tayo mag-i-inquire? Kasi sila po ang nakakaalam dahil may system po ang Pag-ibig Fund. Naka-automatic na doon kung kailan pwedeng mag-loan ang isang Pag-ibig member borrower kung sakaling na-offset ang loan niya pero nakapagbayad siya ng 6 months and above. Kapag halimbawa naman sa previous loan mo sa Pag-ibig Fund, ang naibayad mo lang ay 6 months below or pababa, ang mangyayari naman po ay mag-aantay kayo ng 2 taon. So after 2 years pa po kayo pwedeng mag-loan ulit sa Pag-ibig Fund.